Hi! Welcome back sa aking channel. During our first video nga, our first vlog here in Port Barton, inikot natin yung buong Port Barton. This time is iikutin naman natin yung mga resorts na open dito sa beachfront ng Port Barton. You know that Port Barton is greatly affected with the pandemic. And at saka, pagka-start ng pandemic, nag-close lahat ng mga destination sa buong mundo. And then, last year lang is tinamaan naman sila ng bagyong Odette. Grabe talaga yung kanilang struggle. And this time, Port Barton is now slowly gaining their tourism. And some of the hotels and resorts here are now starting to open. Pero may mga iba pa rin na sarado pa. First resort that we have is the Besaga. And sa Villa Margarita, still closed. May room sila doon. The kids are playing. The next resort is the Summer House. I'm not sure if they are open already. And so 1,200 yung pinakamura na 1,800 yung pinakamura na room. 2,800 naman yung pinakamahal nila na room. So yung 218 is nasa likod, sa likod ng kanilang resort. Then yung 28 naman is yung sea view nila. Ang restaurant nila ay hindi pa open. Ay, ang ganda. May own CR ba? Ay, okay. Double bed. Yan. Spacious din yung CR. Ito yung 1,800 nila na room. Tingnan din natin yung pinakamahal nila na room, which is 2,800. Ito yung 1,800. 2,800. Wow! Ay, hindi siya ate no aircon? Fan room lahat, pati yung 1,800. Opo. Sabi ko yung family room namin. Ito yung CR. Oh. Kaganda dito is siya, sea view. So makikita mo agad dyan yung ganda ng beach. Tsaka pag sunset, ako, ganda talaga. Ito yung kanilang parang family house na air condition. Nag-isa lang daw ito. Good for 5. Okay. So yung family room is my bunk bed. May mini kitchen, no? Ayan lang po. Yan lang po siya. Magkano ito? 5,500. 5,500. Good for 5, not bad. With breakfast lahat. Ako. Ay, perfect sa mga pampamilya, mga maraming grupo. So, nakatatlong resort na yata tayo na napuntahan sa shoreline na still operating. I mean, dalawa lang pa yung nag-operate sa napuntahan natin. So, we will just pupuntahan pa natin yung pinakadulo ng shoreline dito para ano pa ba yung mga resorts na bukas na. So, right now is lean season po sa Port Barton kasi nasa month of July po tayo. So, usually some of the resorts are closed kasi konti lang yung guests. But during summertime, April and May, maraming tourists dito at saka halos bukas lahat ng mga resorts. Ayan. Yan yung the beach barn. So currently parang closed pa siya. Hindi siya operational. Yan. Another small house na closed din. Dito din sa shoreline ng Port Barton, ng beach Port Barton, marami ding mga small houses na supposedly is pinarerentahan. But for now, closed siya.
Mostly yung mga iba dito talaga nagbukas since nag-pandemic. Then, meron din mga wellness massage here. But sadly, parang closed today. Kahapon, napuntahan ko to. Bukas to kahapon. Ngayon, is closed sila. Nice. Another spa na naman dito sa shoreline. So, dito sana ako magpa-spa kasi bukas to yesterday. So, ngayon closed sila. Yan. So, tagpa 500 yung per hour nila. Nasa halfway na po tayo ng ating shoreline. So, yun pa lang po so far at bukas na mga resort. May mga small, ano na naman, oh, mga houses. Hindi ko ma-imagine yung lively ng mga resort na ito. Kaso lang parang close pa siya since pandemic. Okay. So, yung isa sa mga high-end resort here sa Port Barton. Ayan. This is the Ausan Beach Resort. Beachfront ito. Tsaka, good thing is meron silang working restaurant. So, dyan kami nag-lunch during our first day here sa Port Barton. Yan. So, meron silang mga air-conditioned rooms. Meron din silang rooms na standard. Ang pinakamura dito na room is 2,300. Good for 2. So, available ang Ausan Beach Resort sa Agoda. Masa-search natin yan sila. Let's move farther over there. Kasi nandun pa daw yung pinaka-high-end talaga. High-end ng Ausan, may mas high-end pa daw doon. That house na yan, sa baba niyan ay may maliit din yung tindahan. So that is where you can buy some goods that you need when traveling here in Port Barton. Ito yung spot sa Port Barton, Coast Guard spot, kung saan dito yung lahat ng meet-up ng mga island hopping. Okay, this is another resort here in the shoreline of Port Barton. El Bocero. E-L-B-O-S-E-R-O. Ayan, sa El Bocero, 1,500 yung pinakamura, no? Pinakamura nila lang ang room. Good for 2. So, bukas sila. So, may restaurant din sila at saka bukas. Another resort. Meron din silang restaurant. Ano ba pangalan dito? Pasokin natin. Elsa's Resort. So, 2,000 daw yung per room. Fun room din siya. Complimentary breakfast. They have restaurant. Working yung restaurant, ma'am, no? They have restaurants where you can eat. Elsa's Resort. That was Elsa's Resort here in Port Barton. So, masisearch nyo daw sila sa Facebook. And then, yung room nila, yung pinakamura is may 1,700 pala sila. Good for 2. And then, meron din silang 3,500 na pang family. Elsa's Resort. Tingnan nyo guys, yung dagat ng Port Barton. So, kahit hindi siya white sand, pero yung sand niya is pino, at saka malinaw yung dagat. Not bad na din. As per observe dito, mostly sa mga resorts nila are fun room lang. Tapos sa fun room lang siya, so medyo cheap lang yung kanilang rooms. Para pagpipili ka naman ng air condition, of course, medyo mahal-mahal nga din siya. Another restaurant here along the beachfront of Port Barton. So maliit lang siya na tindahan. Another observation pa rin, dito sa Port Barton talaga mapifeel mo yung island vibes ng lugar. Kasi yung Port Barton is talagang secluded siya at saka very far from the touristy destinations of El Nido and Coron. Ito na makakarelax talaga at baka muni-muni ka sa lugar na ito. Turista na ice lang ginano ko. Ay, pati kasi nakakanta na eh. Pati ang sakit na... Di sa lamig kasi yan, bitaw talaga yan. So yung bata is na anuhan daw siya ng jellyfish dito. So maraming jellyfish na dito sa beach ng Port Barton. So isa yun sa mga hindi magandang thing dito sa lugar ng Port Barton. Another resort na close pa rin. Di pa yata siya nag-open since pandemic. Doon din. May mga iba din yung mga resort na nasira din ng bagyong Odette. It's so sad. Isa sa mga resort dito na nasira na. Deep Moon Resort. So hindi na talaga siya nag-operate. Talagang sarado na siya. Tsaka parang ito din siya, nasira din talaga siya ng bagyong Odette. Nakakasad naman.
So, nakakalungkot talaga yung sinapit ng Port Barton kasi isa sila sa mga tinamaan ng malupit na bagyong Odette last December 2021. So, right now, unti-unti na din silang bumabangon from the typhoon. And we are so glad that kahit papaano man lang, kahit nasa munting bagay, isa kakatulong tayo sa pagbangon ng turismo ng Port Barton. Yan. So, Deep Moon Resort. Nasira na ng tuluyan sa bagyong Odette. So, nasa pinakahuling resort na po tayo ng shoreline ng Port Barton. Ito yung talagang sasabi mong high-end na resort sa beachfront. At saka, I think parang ito lang yung nag-iisang resort din sa beachfront na may swimming pool. The Holiday Suites Resort. So, tingnan natin sa loob. Ayun. Ganda to. Holiday Suites. Sila na talaga yung may pool dito sa Port Barton. Yes, so sila yung may pinaka-high-end na restaurant dito sa Port Barton. Ito yung room rates ng Holiday Suites. 4,500 yung pinakamura. Air condition lahat po, ano? Yes. Yan. We have 30 rooms din, sir. Ano? We have 30 rooms din. 30 rooms. So, side, if you don't want to check in here in Holiday Suites, meron naman silang ina-offer na parang swim and dine na promo, which is 500 pesos lang. So, i-discuss sa atin ni ma'am, ang ating front desk, yung promo nila. Hi, ate! Hi po, sir. Have a good day po. So, welcome to Holiday Suites. Yes po. Welcome po sa Holiday So, magkano ba yung room dito, ate? We have 3 types of room po. We have family room, which is good for 4 person. And since naka-rack rates promo po tayo, dati po siyang 8,500, naging 7,000 na lang po. And then we have deluxe naman po, that's good for 2 person. And then, naka-promo rate din po siya. Dating 7,500 po siya, so naging 5,000 na lang po. Tapos yung superior room naman po, is dati po siyang 7,000, naging 4,500 na lang po. Pero, how about pag hindi mag-check-in, gusto lang na mag-swimming pool? Yes po, we have swim and dine naman po. Sa swim and dine po namin, that is 500 pesos for 1 person, pero consumable naman siya sa restaurant po namin. Yes Any po. time of the day? Yes po. Lunch at saka or dinner? Yes po, sir. Thank you so much, ma'am. Thank you so This much, is Holiday sir. Suites. Actually, meron din kayo sa Agoda, di ba? Yes po. Searchable po tayo. Yes po. Open din po kami sa mga OTA po, tulad po ng Agoda and Booking.com. You can also reach us through our email account, holidaysuitesportbarton@gmail.com, and also sa aming Facebook page Yes. po. Function, ano naman, responsive naman doon. Yes po. Okay. Thank you so much po. This is Holiday Suites. Thank you so much. So, that's the end of our resort hopping here in Port Barton, sa beachfront ng beach line ng Port Barton. So, if you really want to book kung gusto mo i-book yung mga resorts na napuntahan natin, you just contact them on Facebook. So, Port Barton is slowly healing. They are slowly coping up after the pandemic kasi kada bagyong Odette. So, going here is on a one way of helping Port Barton na magsimula ulit. Tsaka maibalik yung dating sigla ng turismo dito sa lugar ng Port Barton. So if you want to skip the touristy spot of El Nido and Coron, so choose Port Barton in San Vicente. There's a lot, so much to offer in this destination. So that's all for this vlog. Thank you again for watching, and let's see again in our next video. Bye!